Okay mga bro, so meron tayong i-repair dito na ATS controller ng generator. Ito ATS controller. So ang issue nito, wala siyang power. Okay, walang power. So yun titingnan natin. Ito ATS controller siya. Power City ang model. Okay. So usually nakalasa natin, ito na yung board. Then ito yung kanyang LCD display. So titingnan natin bakit wala siyang power. So doon sa linya nito, ito yan. So, naglagay tayo rito ng supply na baterya. Yan, 12 volts. Ito. So, yung 12 volts na yan, yan 12 volts. Usually, itong system unit kasi natin, to dahil digital ito, supply lang nito ay 5 volts. So, ito yung portion ng kanyang regulator. Yan. Ito yung kanyang regulator IC. Yan. So, tinignan natin yung data ng regulator IC. Version number na 3055. Okay? So, yung ibig sabihin nito, ang output nito ay 5 volts, pero ang input niya, pwede siya 7 hanggang 35 volts. Pwede niyang input, o pwede siya umabot hanggang 70 volts. Pero output ito is 5 volts. So, kanina nag-conduct tayo ng testing. So, doon sa pin number number 7, meron siyang input voltage, pero wala siyang output sa number 8. So, ibig sabihin, sira yung IC na ito. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng supply, for the meantime na 5 volts. At tingnan nga natin kung good yung circuito at tanging ito lang ang sira, itong kanyang regulator IC. So, gagamit ako rito ng power bank. Ito, yung power bank natin. 5 volts yan. Okay. At idudugtong natin dito sa kanyang regulator. Okay, so ito na mga bro, Didugtong na natin yung external supply natin. So ito yung output sa number 8, 5 volts. So, ito yung kanyang ground. So gamitin natin yung aking power bank. So ilagay natin itong display na LCD niya doon sa socket. Okay, so nilagyan natin yung LCD. So ito na yung kanyang 5 volts, So naihinang na natin. Yan, naihinang na natin siya. So yan yung number 8, yung output ng IC. So yung katabi sa baba naman yan, number 7, yan yung input. Okay. So ngayon, ito yung power bank natin. So supply natin siya. Okay. So salpak na natin ito. Salpak na natin to dito. Yan. Ito natin kung mag-on, Malabo. Okay. So isalpak natin siya. Yan. Ito natin kung magpa-power. Yun. Okay, yan nag-power siya. Yan lumitaw yung display. Yan. Okay. So ibig sabihin, ang problema lang is yung ating regulator. So gumana yung ating ATS controller, ayan Ito na natin kung nagpa-functions. Ayan. Pa-function siya. Ayan. So, okay. So yun lang mga bro, So yun ang tanging problema para natin. Itong ating regulator, Yung ating 5035 na IC regulator. Okay, so hanapan natin to ng kapalit. Ngayon kung hindi natin makahanap ng kapalit, pwede naman tayo maglagay dito ng mga universal na tawag nito, regulator. May nabibili naman mga universal board na yon.
So input then output na lang. Input kahit na ilang input, then sa output voltage remain pa rin siya as 5 volts. Okay? Okay mga bro. Ituloy natin yung ginawa natin. So nakahanap tayo rito ng replacement para dito sa ating IC nasira, no? Yan. So pero hindi siya IC kundi ang nabili natin is itong board. Ito. DC to DC board ito. DC to DC booster, ano? Ito. So pwede tayo mag-input dito na hanggang 24 to 30 volts, no? Then ang output niya depende do sa setting. Ito yung setting. Yan. So itong gagamitin natin kapalit nung ating nasirang IC, ano? So board na siya. So meron tayo rito, no? Again, nagkabit na ako ng 3 wire na iwa-wirings natin. So dahil hindi siya magkakasya dito, so ililipat natin siya doon sa kabila. Okay? So ito, no? Dito nalalabas yung one natin, ano, yung board natin. Kasi sa ilalim, so hindi siya kakasya. So ito yung pinakamaluwag na lugar niya. So ang gagawin natin dito sa converter board natin, so dito na lang natin siya ilalagay. Ayan, lalagyan natin siya ngayon ng epoxy. Okay, para natin ito, may fix natin dito, no? Gamitan natin siya ng epoxy. Yan ang position niya. Okay. So hindi pwedeng hindi epoxy ang ilagay natin dito kasi kapag naikabit na natin ito at nag-vibrate yung generator, may tendency na ito ay makalas. Okay mga bro, no? So ginawa natin dito sa module natin, yan sa ibabaw na lang siya ng relay ikilabit. So yan, dyan ko lang pinatong. Assure pa tayo dyan. Yan, sa ibabaw ng relay. Kasing level naman siya nung capacitor. So pag inilagay natin dito yung takip, di siya tatabaan. So madali lang naman ito mga bro, no? Marami tayong nabibili ito sa online. Ito. So bago mo siya ikabit dito sa circuito, una mong gagawin, supply mo muna ito ng kuryente. Yung 12 volts. Yan. Pag na-supply mo ng kuryente ito, kuha ka ng tester, i-measure mo rito sa output kung ilan. Kung ang kuryente niya ay mas mataas pa sa 5 volts, ang gawin mo rito, ito itong trimmer na ito, no? I-adjust mo siya counterclockwise. So habang ina-adjust mo yan, dapat naka-monitor ka doon sa tester. No? So pag na-reach niya yung 5 volts, okay, na-stop ka na ron. Kasi ang supply naman itong circuito natin is 5 volts. No? So dahil wala tayong mabiling IC kanina, nung pinakita ko sa inyo, ito na lang nagawa natin na pamalit. No? Ito. Ang tawag natin dito is buck converter, DC to DC. Okay? Yung input voltage na 5 ano, hanggang 35 volts, pwede rin niyang gawin magmula 5 hanggang 35 volts. So, depende rin sa setting. Okay? Hintayin lang natin to, pinatutuyo lang natin yung epoxy. Then later on, fix na natin siya. Okay, so nahihinang na natin siya mga bro, no? So ito na. So naikabit na natin dito yung negative, no? Then meron tayong positive galing doon sa 12 volts na supply. And then yung output natin na 5 volts. Yan. So kinabit natin siya doon sa out, no, na positive. Yan. So doon siya nakakabit sa out na positive. So hindi na natin kailangan pa rito ng ground output kasi nga yung negative nito, dire-diretso rin naman lumabas dyan. So hindi na tayo naglagay ng wire. So yung positive lang ang nilagyan natin ng wire doon sa input na 12 volts, then yung output na 5 volts. Yan. Okay, papunta na ito doon sa IC kanina. Okay, so ngayon testingin natin siya. Okay, mga bro, no? So ngayon supply na natin siya. So dito kasi yung supply niya. So ito na yung negative, ikabit na natin. So ito naman yung positive. So ikabit natin siya. Pag nalagyan natin yan, mapapansin nyo, iilaw yun. Indikasyon na may power na yung ating converter. Yan, no? Umilaw siya ng kulay blue. So i-fix lang natin to. So titingnan naman natin ngayon yung harap. No, yung display niya. Okay, so ito na siya ngayon. Okay, may supply na siya. So tingnan naman natin yung harapan. Okay, yan o mga bro. Gumana na siya.
okay na, no? Yung ating ATS controller. O yan, gano'n lang kasimple. Kung ang sira lang niya ay yung kanina pinakita ko sa inyo na IC sa ating voltage regulator, so pwede natin siyang palitan ng ganitong klase ng module. Yan, okay. DC to DC converter, okay? Okay mga bro, okay na. So gumagana na yan, no? Ano? Yan. Okay, so maraming salamat sa panonood mga bro. Sana meron kayong natutunan dito sa ating bagong tutorial. So paano mag-repair ng power supply ng ating ATS controller. Maraming salamat. So paki-subscribe na lang po sa ating YouTube channel at paki-follow na rin po yung ating Facebook page na Yantok Kaligagan at yung IB Kaligagan Electrical Services. So maraming salamat.